Nagsimula na ang malakasang Superbet Chess Classic na ginaganap ngayon sa Bucharest, Romania. Kasali po sila Wesley So at iba pang mga super mamaw na super GMs dito. At ang champion ay tatanggap ng $100,000. Matindi. At dalawang games po ang a-analyzein natin. Unahin natin sa nagkapisakang laban ng dalawang magka-teammate, parehong bansa, taga France, MVL versus Ferrusia. At susunod naman natin ang laro ni Wesley So against taga home court, taga Romania na si Super GM Deyak Bogdan. Yan po ang ating pag-aaralan. Samahan niyo po ako. Bago po natin simulan ng matinding bakbakan ay sagutan muna natin ang ating puzzle na naiwan kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Why to play? Pa-promote na, yun nga lang may bishop. Ito po ang brilliant move. Congratulations sa mga nakakita. Capturein man ng king, may double. Kinapture ng bishop, may double pa rin. At ito yung way para ma-eliminate ang bishop at magkaroon ng mabilis na pawn promotion na papalitan ng reyna. Okay po? Congratulations sa mga nakasagot. At ito naman ang ating puzzle for today na iiwan natin sa video na ito. Ayun, kakakapture lang ng king. So ito po ay king and pawn ending. Kinakailangan ito ng iba yung kalkulasyon mga kamatsas. Sige po, why to play? Click nyo lang ang link na nasa description below para ma-move nyo yung pyesa pag kayo po ay sasagot. At sa mga hindi pa nakakagawa ng account sa ICC, gawa na po kayo, sign up lang kayo. Internet Chess Club ang ICC, hindi International Criminal Court po ha. Okay, pasadahan na natin ang malakasang labanan. Unahin natin sa bakbakan ng parehong magkabansa, Ferrusia and MVL. Ang ginawa ni Ferrusia, nag-E4, C5, aba, talagang bakbakan no. Unang bungad pa lang, masaya nang tignan kasi Sicilian. Pero, pumreno, hindi po pinasok ang open main line. Ang ginawa, D3 lang, approaching King's Indian attack. Nag-D5, Queen E2, kakaiba preparasyon ni Ferrusia. Knight F6, G3, yan po ang Kia or King's Indian attack sa puti, no? Para magpapiangketo tapos magkakasling. Knight C6, Bishop G2, Bishop E7, nag-A4, interesting, control kagad sa queen side. Para pag nag-D4, nag-advance, magda-Knight A3, Knight C4. Kumbaga, pang-abang lang po yung A4 sa paparating na posibilidad ng black na mag-D4. At nag-B6, castling, Bishop B7, Bishop F4, H6, at yan na po ang hatid na novelty, new move sa bakbakang ito dahil ang old line na nakatala pa sa libro ay Rook C8. Ayun. Okay, balik tayo sa H6 new move at nag-H4 para pigilan kaagad yung paparating na G5 at ito pong H4 ginagawa talaga yan sa Kia. Castling, E5 sinarado na, Knight H7 at nag-C3. Okay? Hindi pa po makatulak ng Knight BD2, gustuhin mang i-develop ang Knight kasi may paparating na G5. Ayan, pakitanaw po, no? Paki-imagine, takes, Bishop E3 at magdi-D4, matatrap ang Bishop sa E3, mawa one piece down. Kaya nag-C3 muna, nagpaniguro muna dito si Ferrusia na yung D4 ay may sasalo na babasag. Nag-Queen D7 at nag-Rook E1, Rook A E8, Knight BD2. Teka muna, pag ba nag-G5 yan, Bishop E3, D4, paano yun? Nag-F5 dito si MVL. Pero alamin muna natin para klaro mga kamatsas kung may kulong ba. Pag nag-G5 ka, capturein lang. Capture, tapos, Bishop takes. Okay, isasabay na. At halimbawa, mag-Bishop takes, Knight takes, meron naman kasing panghanda na Queen G4. At ipipin yung King. At pagpalagay ng depensahan, magda-Knight F3 lang. At no choice kundi maibalik dito ng black yung isang pyesa plus disadvantage exposure ng Black King. Yan ang mangyayari, no? Ma-expose kasi. Okay, balik po tayo. Kaya ginawa muna ni MVL, nag-F5 muna siya. Para handa na siyang mag-G5 at wala yung Queen G4 kasi nape-prevent na ng F5. Pero may end pass and capture naman. Bishop takes, Bishop H3. Ayun, pressure sa E6. Nag-G5 pa rin si MVL. Grabe katapang Takes. At nag-Bishop E5.
Queen G7, good move ang sabi at parang pamwersa lang sa bishop na kumapture sa F6, rook takes at nag-knight H2 para iikot yung knight papunta sa G4, rook H6, okay, tineret ang bishop, nag-bishop G2 atras muna at hindi basta atras yan dahil may threat akong nakikita na bishop takes D5, ayun dahil nakapin ang tore at nag-knight F6 para may pang suporta sa D5, nag-knight G4 na exchange, takes, at nag-knight E5 sinundan ng atake, queen E2 balik ulit, depensa at may counter attack, at nag-knight C6. Gumanon talaga? Gets. Pag kinapture, may simple trap na knight to D4. Ite-threat yung queen, sacrifice. Pag kinapture, magbi-bishop takes D5 na magkakaroon po ng napakahinang light squares papunta sa white king. Ayan. O kaya nag-knight F1 na lang dito. Pero para mas maliwanag, gawin ko na po. Ayan di ba? May sacrifice, di pwedeng capturing kaso may knight D4. Very strong naka-threat pa ang reyna. Pag kinapture yan, ayan po. Tingnan nyo po yung guhit na kahinaan ng puti. So delikado dito ang puti at kitang-kita naman, hindi maipag-aakila sa evaluation bar na talagang dangerous sa puti. So dito nag-knight F1 muna para ang maganda nito, pwede mag-knight H2 at ilagay uli ang knight sa G4. Nag-G4, inunahan na ni MVL para di makatungtong talaga ang knight. Nag-A5, bumasag na sa kabila, sacrifice, at nag-B5. Ayan, alamin natin ano mangyayari. What if mag-knight takes A5, magna-knight E3. May atake doon. Na kapag nag-rook G6 para depensahan, dediretso ng capture sa D5. Yan po ang mga malalalim na diskartihan. Kung sa bagay po, talagang long game kasi ito isang oras at kalahati, may increment pa. Kaya talagang todohan sila ng lalim at bigat ng tira. Kung pawn naman po ang pangka-capture, mahina naman, mapupunit ang pawn structure, double pawn, and may rook A4 na kasunod para targetin naman ang G4. So, papangit pa yung queenside pawn structure. Kaya yung A5 ni Firouzja talagang timpladong-timplado mga kamatsas. At nag-B5 lang, push para manatiling solido pa rin ang pawn structure. At nag-A6, atras muna, nag-rook AD1, ayan, at prepare lang sa sentro. Nag-rook F8, ayan, para maaaring pumatong ng tore dyan, atakihin yung pawn sa F2, nag-knight H2 na, ayan na po ang target sa G4, pero napigilan yung rook F6, dinipensahan muna yung G4, at nag-queen D2. Ano plano ng queen D2? Nag-knight B8, tineret ang pawn sa A6. Ayun, at mamaya mababasa po natin ang plano ni Firouzja sa queen D2, no, na simple positional move lang pero nalaliman ako Di ko mabasa Okay, balik tayo sa knight B8. Ang good move daw dito ay D4 na pala. Okay, D4 na para kuhanin ang space sa sentro at anytime naman na kumapture, knight ang pangka-capture na napakalakas. Ayan po, no, pero balik tayo sa knight B8. Naghangad si MBL na pabagsakin ang overextended pawn sa A6 at nag-D4 lang. Di na pinansin ni Firouzja. Okay, nag-C4, advance lang at nag-rook A1. Ayun po, dinipensahan na pero bad move. Hindi na pala kailangan depensahan yan, tuloy lang. Rook E3 lang. Pag kinapture yan, rook A1, saka palang gaganon. Ay, ang lalim. Pag nag-knight B8, queen E2. Threat yun. Pag nag-rook E8, knight takes G4. Ay, grabe kalalim. Silipin lang po natin tong malalim na continuation. Ang lalim, Sacrifice isang pyesa. Diyan ako natututo sa mga ganyan, mga kamatsas. Kasi inaamin ko po, yan po ay mga dagdag na sa aking kaalaman. Kasi malalalim na sino ba naman magbibigay ng isang pyesa ng ganun-ganun lang, Lalim. Halimbawa, umiwas, rook takes A7. Tingnan nyo po ang lalim nito. Sige, dive lang tayo ng konti sa lalim nito. Super exposed kasi yung black king at talagang magkakasunod-sunod ang atake. Kaya dito po mga kamatsas ay masasabing talagang yun ang perfect move, rook E3 pala. Pero balik tayo sa rook A1 ni Firouzja. Dinipensahan muna yung pawn at nag-bishop C6. Bishop C6 para mag-improve kasi masyadong kulong doon. At nag-rook E5. Knight D7, Rook H5. Para ilipat yung tore sa H4. Para talagang pag-initan tong pawn sa G4. Knight F6 and Rook H4. Okay.
Nag-bishop D7, Rook E1, Bishop C8. Ayun no, talagang kuntiryado talaga ni MBL. Ayaw niyang tantanan yung pawn sa A6 oh. Knight F1 talagang binigay na ni MBL at ni Firouzja, sorry no. Rook G5. O teka muna. Bakit? Okay, maliwanag. Kasi pag kinapture, may capture po sa E6, may bawi. Kaya nag-Rook G5 muna at nag-Rook E5 sinalubong, Rook G6 atras ulit at nag-Knight E3. Okay, unti-unting gumagapang, pumupulupot ang mga pyesa dito ni Firouzja oh. King F7. Ayan, medyo bakit nag-King F7? Siguro nape-pressure na rin na baka mamaya makapag-produce ng hindi inaasahang atake, tumakbo na. Siguro gustong ilipat dito maneuver no, papunta doon sa kabila para mas malayo. Queen E2, Rook E8, B3. Ayan, mapapa C3 tuloy ako. B3 pala, B3. Okay, para basagin ng pawn C4 pero pag kinapture kasi capture yun may bawi ano. Bishop takes, ayun na bad move dito si MBL. Minadali na niyang capturein. Kumbaga dapat daw ay Bishop D7 lang. Grabe pala yun ano. Bishop D7 para ready to capture na. At depensado na yung pawn B5. Pero naghangad dito si MBL. Naisip niya siguro na why not capturein? Ganun din naman, depensado ko yung pawn sa B5. At dito, kinapture naman ni Firouzja. Na-miss niya ang accurate move na Queen to A2. Okay. Oo nga, may threat doon Tapos continuation ay magbi-bishop B7, capture muna, B takes C4, and Knight takes C4. Ay, grabe pala yun. Pag kinapture kasi, makukuha yung bishop at lalakas pa ang light square bishop. May Knight D6 pang paparating. Anytime merong timing to play Queen takes A7, marami ng paparating mga kamatsas. Ganun pala. Okay, at least nakita natin yung mga lalim na ganun ano. Pero minadali ni Firouzja, kinapture kagad. B takes C4, Queen A2, inatake muna ang bishop. Bishop C8, ayun! Blunderations! Blunderations mga kamatsas. Dito po ay nagpakitang gilas na pinakawalan na ni Firouzja ang natatago niyang matinding tira. Pakiguess nyo, parang puzzle ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Knight takes D5. May sacrifice na pala na ganun katindi. E takes D5, Queen takes A7, check. Bishop D7, and Bishop takes D5. Timplado pala ito. Knight takes D5, Queen takes. Ayan o, sunod-sunod. Knight E7 cover, and the Rook F5 check. Grabe ka, kwentado pala ito. Kwentadong-kwentado. O nga no. Calculated ang layo. Pag nag-King G8, bitin ang Rook sa E8. So, kailangang iharang ang tore. Pero dito, another unexpected, brilliant, calculated. Rook takes G4. Sacrifice na naman. Napa-Queen H8 dito si MBL. Grabing brilliancy ng laban na to Pag kinapture po kasi ang tore sa G4, kakapturein ng tore with check and maku-queenless. Grabe yung brilliancy ng sacrifices na yun, combo na yun. Queen H8 and the Rook takes. Naku po, pag kinapture ng Reyna, may Rook F4 sa lubong, maku-queenless pa rin. King ang pinang-capture and Rook H4. Ayun. At dito po ay niresign na ni MBL. Bakit nag-resign? Halimbawa, lagay natin sa G7, may Rook F4 check. Ay, oo. Talaga nga naman, oo. Pagka pumunta dyan, hagip na rin. Check na lang muna. Pag pumunta dito, yan mas maganda. Sabay Rook H4 check. Grabe po, sa isang iglap mata, no? Dito nagsimula, after Queen A2 check, after Bishop C8. Lumabas ang brilliant move, Knight takes D5. Well calculated by Alireza Firouzja. Matindi ang first round na ito. At sunod natin ang laro ni Wesley against Bogdan. Pag-aralan natin. White dito si Wesley against sa pambato mismo. Nasa home court, Romania. C4, E5, English opening ang pinasok. Knight C3, Bishop B4. Ayan. Mamaya po pagkatapos nating i-analyze, silipin din natin ang live rating.
Ang ilan na ba si Wesley no nakaraan pang 11 eh? Papasok na ba siya sa top 10 or lalayo pa? Silipin natin mamaya. Ha? Okay, Bishop B4 variation, Knight D5, Bishop E7. Ayan, isang klase po ito ng diskartihan sa English battle na medyo kakaiba. Rare ito. Knight F3 develop, inatake ang pawn at nag D6, nag G3 fianchetto. C6, kinapture na, capture, and nag B4. Wow! B4 by Wesley. Yan ang new move novelty. Mukhang sa tagal na nawala ni Wesley, mukhang nag-aral Nag-aral ng preparasyon na malalim Bishop G2 ang normal dito D3, pero yung B4, novelty by Wesley. Ano yan? Alamin natin. Nag F6. Okay, at para solid yan at magdi D5 na ang black. Bishop G2, Bishop E6 threat muna, D3 depensa at nag Queen D7. Okay, patong. May idea to play Bishop H3, Taslin, A5 at kinapture lang. Okay, kasi po dito nakapasubo na Walang pagkakataong mag A3 para ma-maintain ang pagka-solid, no? Talagang pag nag B5 naman may queen na. Mawa 1 pawn down naman. So kinapture na ni Wesley. Rook takes at nag Queen C2, medyo disadvantage siya ng konti. Ayan. Kasi yung pawn niya sa A. Nag C5, okay, para magda Knight C6, ganong plano. Nag Rook B1 para pressure doon sa B7 at nag Knight C6. Queen B2, pumila, threat, and nag-castling lang. Okay. Pag kinapture kasi yon, anytime may bawi naman sa A2. Pero nakipagsabayan si Wesley, Rook takes A2 at capture, and Knight to D2. Ayan, Knight D2, magmamaneuver. And pang-takip muna for the meantime sa threat pawn E2. Knight D4. Aba, inaatake si Wesley Rook E1, depensa at nag-Bishop C6. Hamon sa light square bishop. Rook B2 para mapaalis. Capture na at capture. Knight E6. Ayan, kung mapapansin niyo po, dry na dry. Exchange lang. Rook A1, walang liwanag no? Talagang pareho ng pawn structure. Bishop C3, King F8, E3, King E8, King F3 at nag-Rook B7. So, pero dito mukhang dahil mas mataas ang rating ni Wesley, mukhang okay lang kay Deyak, kay Bogdan na okay, tabla, 2600 lang ako, plus rating ako sa'yo. Samantalang si Wesley, syempre, naghahangad po na igapang kung kayang ipanalo, mas maganda. H5, Knight E4, Knight C6, F5, Knight C7. Wala pa rin po akong makitang progress, Ayun. Siguro itong chance na maka-atake sa king side. Pero nag-Rook A7 kinapture pa rin ni Wesley. Talagang master of exchange talaga si Wesley Pero equal pa rin Wala akong makitang magkakabukasan ito. Pero nagkapisakan to mga kamadyas Huwag po kayong maghihinala na matatabla to. Nagkapisakan to. Hindi nga lang malaman kung si Wesley nanalo o si Deyak. G5! Ayun mga kamadyas. Okay, nakipagsabayan. Okay. Gets ko na. Pag kinapture kasi to may push, F6, and double. Okay? Knight takes. Ayun! Bumi! Nagbumi po si Deyak. Ano ang magandang hatol dyan sa Knight G3 niya? Considered blunderacious yan. Pakiguess nyo po huling bitaw ni Wesley at talagang mapapaabot talaga ang kamay ni Deyak dito para mag-resign. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. F7, ubos. Sakit. Walang pamigil sa queen Ano ba namang sakit na blunder nun? Gracious. Ang naisip siguro dito ni Deyak, capturein lang ito tapos may Knight C6. Tapos lalapitan ng King. Yan siguro naisip. Dito, mukhang maganda nga black dito. Kaso kung ganyan ang gagawin, kaso may F7 hindi na malayan yun. Talaga nga naman ang chess mahiwaga talaga. Isang tira lang tapos ka. Okay. Bago ko po ipakita yung live rating, silipin muna natin so far ang kanilang standing mga kamatyas para mas maging klaro sa atin ang katatapos lang na first round. Ayan, nangunguna si Wesley.
Pangalawa si Alireza Firusian. Sarap sa mata, no? Minsan lang mangyari itong nangunguna si Wesley ngayon eh. Bihirang-bihira na eh. Kasali po sila Fabiano Caruana, Levon Aronian, Duda, Abdu Satorov, Pragnananda, at nandito rin po ang world champion ng classical na si Gukesh. Okay, tabla siya sa first round at MVL Bogdan yung mga natalo ngayon sa inanalyze natin. Okay po, at silipin natin ang live rating. Nangunguna pa rin si Magnus, okay? At pangalawa si Nakamura, Gukesh. Yan, no? Grabe si Gukesh. Malapit na rin, nako. Nasa top na rin talaga. Wesley So, pang number 11 pa rin, mga kamatsas. Sa rating na 27.54. Ayan, di ko na po mabuo ha. I-adjust ko pa kasi, pero silip naman, kita naman yung mga pangalan kahit papano. Okay, pang number 11 siya. At si Nepo ay 27.57. Yan ang nasa 10 na kailangan lampasan dito ni Wesley para bumalik siya sa top 10 uli ng classical rating. Pero kung magpapanalo siya rito, maganda yan. At dikit na dikit lang naman. Konting-konti lang ang lamang sa kanya ng pang number 8, 9, 10. Nasa 2750s pa lang eh. Actually, kahit si Perusia, pwede niyang abutan eh. Kasi 2761 lang pang number 7. Okay, yung medyo mahirap dyan, yung top 5 na. Kailangan trabahuin muna ni Wesley para makabawi po siya na makapasok uli sa top 10. Okay? So, buti na lang, sumali na si Wesley at nagkaroon na ng magandang resulta. Tagal-tagal na eh. Yan po ang ating mga napag-aralan. Maraming salamat. At sa mga di pa nakakapag-subscribe, click nyo lang ang subscribe button. Ganun din po, sunod nyo na kagad ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads, ma-update kayo, mag-notify sa inyo at anytime pwede nyo panoorin kagad. At sa mga hindi pa po nakakapag-sign up sa Internet Chess Club, sign up na po kayo para makita ng ICC na suportado ang mga kamatsas sa bagong Internet Chess Club, ang pagbabalik, no? Kasi dati na po yan, binuhay lang. At kung may ads po na lumabas muli po, lambing lang, pakiran nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong na yan sa atin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.